Sa wala sa to, tapos hirap ka lagi. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, salamat po Diyos sa pagkagal, salamat po God, sa kami, sa pagsimba, sa pagpamalaw Diyos sa ito. Sa pagpamalaw God, yung tanan na nakakaroon, yung magkakutulong ikaw Diyos mga pagpo, ipapalagan ang kami, kasi kanina mo ka, kung malahutay yung sa sa pagpamalagan kay kanyang hanggang sa mga. Lord, salamat po Diyos sa pagkagal, na hindi kami malinaulong. Hallelujah, ang tanang po Diyos, panalanginin, ang tanang Lord God. Lord, ikaw o Diyos, alam na makaupan, Lord God, sa iyo, tanang po Diyos sa mga kasalamatan. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Palapakan ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Kumusta man ito ang mga laton para sa ito ang huwi ng Diyos. Kumusta man yung pagpinalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Maging kayo ba? Bisan pa na busy kayo na ito ang kinabuhi. Nagyakoy party ang Ginoo sa kinabuhi bisan pa mansihan sa Saturday o sa Sunday lang ba? Ha? Kinahanglan sa tibong na itong kinabuhi nagyod ang Diyos. Amen? So this morning, ito ang pag-aisgutan about living with a clean heart before God. Amen? Imang katapat ang pagpinabuhi na putli ang kasing-kasing kakubanan sa Diyos. Hallelujah, kumusta man ang imong kasing-kasing. Kumusta man ang imong katapat, kumusta man ang imong kasing-kasing. Brother Bingo, kumusta ang imong kasing-kasing. Hallelujah! Thank you, Lord! What does the Lord Jesus mean when He talks about the heart? Ano ang tanaw man sa Diyos ang sunod sa itong kasing-kasing? Ganong hindi naman lang yun ang atong naong. Mabayan niya itong atiman pag-ayo. Ano? Isot kayo, kumugawa sa balay na hindi ka makapanunin. O pilit yung pwedeng mugawas na wala ka makapanunin. Pero pwedeng mugawas, bisan wala magbasa sa tulog sa Diyos. What does it mean to be pure in heart? Alamin mo kung saan man ang putli, kung saan man ang pure. Hello? Ang putli, nagpasabot kini, walay sagun. Ito ba nasabtan? Kung ang gusto sa Diyos na siya lang ang naasunod sa mga kasing wala niya. Amen? Kabalo ba mo nga nung ang bulawan ginaproseso at pinaagi sa kalayo? It is to remove impurities. Amen? Ang bulawan nagikan sa ilalong sa yuta, ang balunta na sa tatangkas, bugaw, o bang magmital na nakasagul sa bulawan. Apan kung ang bulawan, iputangat ko sa kalayo, ang tanang hugaw, ang tanang mga metal na sagon sa bulawan, magunaw o ang mapabilin ang pukit lang ang bulawan. Hallelujah. The heat removes the impurities. The heat removes what does not belong in gold. Iyan yun ang tangtangon ang mga butang na nasa kong pinambuhi na wala pinahimutan sa iyo. Hallelujah. Kung ang bulawan, balipyuhan pinaagi sa kalayo, mahimo siyang mas ginhut o mutaas pa yun ang ginhut. Mahimo siyang nuntot kayo tanawon. Buhayat o makita ang iyang tinod katahong. Pag ang inugan kasing-kasing mahimong puti, makita ang katahong o ang kahayat sa Diyos sa iyong tinod. Amen? Hallelujah. Ang tanan na makakita nimo, mapanalangin. Ang tanan makakita nimo, magmalipayon. Hallelujah. Isa may gustoan ang kinabuhi. Pero sa diha nga nakakapa sa proseso sa paglimpyo, sabi na sa inyong spirituhanon na kinabuhi, hindi na siya masaktan sa mga physical na kinabuhi. Ang imong physical makayaw na mura mang dumong traitor ang inyo.
Mauna siya. Imong batiyon ang kasakit. Mahinupos kayo na mo nang batiyon sa itong pusikan. Kaya nga naman hindi na siya makasabot sa mga butang espiritual. Usay batiyon pa ninyo nga wala kami sila makasabot na doon. Tinuod, pilit yun na sila makasabot na doon. Atong mga tao na mga kalibutan. Kaya wala sila magpinabuhi sama sa mga pagkakabing na naasa mga. Amen? Thank you, Lord. Ang atong kinabuhi sama sa Bulawan naging proseso sa kalayo ang mga tangtang ang dapat makangkang sa atong kinabuhi. Mao nga gitugutan sa Dios nga matag usa masulayan. Dili katapan nasulayan ba ka? Thank you, Lord. Aron matangtang ang mga butang nga dili angay sa atong kinabuhi. Aron makuha ang mga butang nga wala na kahimutan sa Dios. Paminaw mo. Ang kalayo sakit, pait, gusto. Pero kinahanglan din na agwanta ha. Kaya mo ka na ba maabi na mahingkang puti at kubangan sa Diyos? Ito ba ang sakta ng puti sa Diyos? Ipadayang training. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalitikan ka na ko o Bulawan na kinunsay pinaagi sa kalayo aron ka sa Gingon. Ipadayang training. Kita kawan basahan na to. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalitikan ka na ko na kinunsay aron ka ay bansa ato sa insakton wala na siya mag-isgot o sa lapit. Bisan wala kay kwarta, mahimong dyan kang tinuod na dunahan. Kung ang imong kinabuhi sama sa Bulawan, nag-iyon sa pinabi sa kalayo. Hallelujah. Ang Bulawan na hiputli kung sulayan pinabi sa kalayo. Ang imong kasing-kasing na hiputli kung hindi masulayan, pinaagi sa imong mga pag-anto sa imong pagsunod ng Ginoong Kristo. Hello? Kabalo mo ang kanyang atong punod, mahinig maon din kainin sa tanang alipay na nasa kalibutan. Tama ba? Hello? Ay lang mo kaulo, ito mo panggod na. Nauna-una, naapapiyata sa atong punod. Mga tawag kinahangan akong ang tuson. Itinay ang gusto sa atong punod. Aron na magpabilin kita nga magkinabuhi ng pinuntanan sa atong buhi na Diyos. Palapag ka na ito ang Ginoo. Wow! Sa pagbiya na ito, sa pangapag-antos na ito, sa pag-deny na ito sa pagkagalingon, aron na musunod ta sa Diyos, that is our testimony. This is my testimony. Wow! Thank you, Lord. Gipadayag kayo na ito sa pagbalik, busat ang bagan ikaw sa pagpalitikan ka na ko, Bulawan ng Ginoo sa pinahagi sa kalayo. Aron ka madato, pagpalit usap og bisning puti nga isulod mo aron tabunan ang imong makaulaw pagkahubog. Ang puti nga bisning nagisgot kini sa pagkamatalon o pagkabalaan ni Ginoong Kristo. Nga gitabong sa atong pagkasala, sa atong sala o sa atong pagkamauulaw nga pagkahubog. Pagpalit usap og tambal nga idihon sa imong mata aron ka magkakita. Wow! Ang tambal nga idihon sa imong mata mao ka na ang espirituhanong panglantaw nga gikan ka Ginoong Kristo. Aron imo makita ang tibuok kamatuoran ug dili ka magpabiling buta sa kamatuoran. Amen. Ang pamaagi sa kalibutan kabalo ko nga kitang tanan nasayod na gyud. Kung unsa atong makita sa palibot, makaapekto na sunod sa atong kasing-kasing. Mao na ang pamaagi sa kalibutan. What we see around us can affect our hearts. Pero ang pulong sa Diyos nagingon, kung unsay naasulod sa atong kasing-kasing, makaapekto sa atong paglantaw mga nasa atong palibot. Hello? Muna ang isulti ng Ginoong Kristo bulahan ang punto kasi kay sila makakita sa Diyos. Nag-isgot ini sa espirituhanong sa atong kinabuhi. Ang
ang naasunod sa atong kasing-kasing mo ka na ang mahulma sa atong paglantaw sa atong palibot. Hallelujah. Yan na. Para yun yung bagyo na sabtan ang pulo sa iyo. Kita ka nang yung kapal sa iyo. Kung ang imong kasing-kasing putli o nagpakinong-anong sa iyong pagsunod sa Ginoo, imo yung makita o mabati ang iyong presensya o ang kalipay bisan pa dili maayo ang imong buhay. Pero kung hugaw-hugamin ang sunod sa imong kasing-kasing, pilit mo makita ang pagkamaayo sa Diyos sa mga. Magsige na lang kang kasuko, bisan walay dapat ikasuko. Magsige na lang ka, iskot sa mga kayos. Pagminungan. Hindi na kabalo, malipay, hindi na mapasalamaton, bisan window pa ang iyang galantang. Kaya tungod ang iyang kasing-kasing, ugaw puno sa pagkagautan. Na ako'y nabasa, hindi yan ako nabasa kay naay duha ka tao na na-admit sa usa lang ka kwarto sa ospital. Naglikod silang duha na liga. Nagtapat nila ulong, pero isa nag-atubang din sa pader, pero ang isa po nag-atubang sa window, pero sa gawas, pader lang yung ginagod. So karon na nagtapat sila, nanggamot ang tao na nag-atubang sa window nga mapalipay niya ito sa katao na gantos. Hoy, una-una, sila duha ang nag-antos. O nakita na ko nga ang tao na natubang sa window, wala lang sa pag-unaw na sa kagalingon. Ano ako panigasin, buha kami nag-antos. Putri yan kasi. Sabihan na nakatubang siya sa window, kung gusto niya na na-encourage niya kung sa katao, ngayon siya, wow, kalingod sa aking nakita. At doon ay mga paglaong, pinabuhi, kakahong na iyan nakita. Nalipay kayo ng minaw. Wow. Basta ganun may balita mo, ito kayo paminaw. Hindi ba sa inyo paminaw ng mga maliw? Amen! Pero ganang isabayan ang mga di may balita. Nabi kayo na binaw ng chismis. So, may nga naminaw itong usa, hala, niabot ang panahon na niabot ang kasinasiyan. Naibog siya sa himutangan itong tao ng tanaw sa bintana, ang iyaha, pagdaro na bintana. Niabot ang gabi, nga gatong tao na nagtanaw sa bintana, nagisog o ginawa. Pwede pa utang magtabangan at tukusan na makatawag sa nurse. Wala niya buha ka. Kaya gusto niya, pagkaugma siya na kung umuguli ito sa nilutangan sa usa. Pagkaugma, ikuha ang pagkanawas kung siya ni-request niya importansya na Diyos ay kahanan sa usa. O kung yan nakita, kung saan niya po itong Panginoon. Ang tanan nagdepende na sa sulod sa imong kasing-kasing. O mapasalamaton ka, bisan pa lain ng mga kalitan. O dili ka mapasalamaton sulod sa imong kasing-kasing, bisan kung maayo ka imong kalitan, dili ka mapasalamaton. Hello? Thank you, Lord. Ang pagkaputi sa kasing-kasing, wala kayo magdepende sa atong kalitan. Wala kayo magdepende sa atong makita. Bisan pagkain sa punto sa kamatayon, ato niya makita ang pagkamayo, ang pagkamatilian sa Diyos sa atong kinabuhi. Pagkakan ako ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Our hearts represent our inner life. Ang atong kasing-kasing nagrepresenta sa mga butang na makasunod sa ato ang kinabuhi. Sa June 23:10, June 23, verse 10. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kita tanan. Apa nasayod ang Diyos? Sa tanang lakang. Kung sulayan niya ko,
ako. Makaptagan niya ako nga. Puti sama sa Unawan. Uy. Makaptagan ang puti kung kita masulayan. Kumusta ang atong kinabuhi kung kita masulayan? Hindi ko makapag kumusta ang kinabuhi kung kita masulayan? Inyong katapag, kumusta ang iyong sinulpihan? Kung nainakibaki mo, kumusta ang iyong sinulpihan? Ang ikadua, kumusta ang iyong huna-huna? Basta na imo ng problema, mga bayron nun, grabe ang una-una, kita mo pakulungin mo. Uy, glory to God, nakabayag dito sa kuha. Hallelujah, thank you Lord. Kumusta ang imong mga desisyon kung naakas kalisod? Napag ikaw pa, bantayan mo na ito eh. Kumusta itong mga tinuha kung naanak ka makinabuhay sa abundansya? Kaya usaya niya, kung nanaka sa abundansya, lahi na itong tinuha, mas gusto pa na po, super-super. Bantayan na siya. O sa tanan, kumusta yung relasyon sa Ginoo sa panahon na sulayan ka? Hello? Sa panahon sa pagsulay, ang una natong bantayan ang atong sinultihan. Ang mga pulong gula sa atong bata. Sa Santiago 1:19, Santiago 1:19, minahal ko mga igsoon. Timanin ini, kinahanglan nga andan kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali na masuko. Hallelujah. Mahirap kung nadali ratang masuko, pagina mo, kaya kung atong gatpo, hindi ganahan mamati. Hello? Muna ang gusto sa Diyos na makakakulitan mamati. Awang hindi ka magpasagan ng istorya. Hello? Kabalo mo sa metabo. Tungkol sa itong pagpasagan o istorya, mao po na hinungdan na dali ng usuko. Ito ba nang nabantayan? Ha? Kaya wala ka pa mahibalo sa sitwasyon, magyaw-yaw na ikaw. Ang kabalo po na magyaw-yaw na magagatan. Doon sa manin mo na. Ha? Kaya nagtungol ka, nagpatakap ka, kung samot kasupok, masumot, samot pa yung kakasupok, kaya nga naman, nagpasagat mo ng istorya. Labi mo yung, ako na po salat, ako na po nasikat. Wala mo magsulting na ikaw ang nakasunod. Pero katungkol kayo imong gibuhat, imong gisulting, nasuko kayo, kaya ayaw mo kakasalat ka. Nasuko ka, katungkol na po sa imong gisulting. Istorya, pamati sa sabi mo. Diba? Di ka kabalibas ko. Pero ka na magpasagat ka, gusto ka, masuko ka pa kayo, masuko ka, hindi ka suka, wala kayo istorya, pero ikaw pasal. Kaya naman, nasuko ka, tungkol na po sa imong istorya. Natawa mo na iyo. Tagan mo nakadoog no? Sa mga silingan-silingan. Di kasama ang pag-ayaw ang usa. Haluya na lang siya pangasaba. Suko na di kayo bro. Tingala mo, nasuko na siya pag-ayaw. Wala pa rin mo ito pag-usa. Kaya naman, nasuko siya. Saya naman di pag-istorya. Mga nga bantayanan. Sa Santiago 1:20, ang kasuko sa tao dili makatapan sa pagkakot sa matawag nga katuyuan sa Diyos. Hindi siya manatabang sa pagkakot sa pagkamatay. Lucas 6:5, ang maayong tao magsultig maayong gikan sa maayong mga butang na anaasa iyang kasing-kasing. Kung maayong butang ang naasunod sa mong kasing-kasing, imo ka nang masulti, pulong usab na mga maayo. Kung masubok ka na dili maayo, ang imong ipagsulti, makapasakit sa tao, makapaniubo sa tao, i-check ang imong kasing-kasing. Hello? Ang maayong tao, magsulti maayong gikan sa maayong mga buhat na naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magbuhat o daotan gikan sa manghilat ng mga butang na naa sa iyang kasing-kasing. Kaya kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausap ang iyang isulti. Hallelujah.
Kung unsa ang naasa mo kasi mausap ang iyong isip. Ayaw din ikaw pamalikas. Kaya maunang nakasulod sa mga kasi. Hallelujah. Dili na ito kontrol ang tanang sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Dili na ito kontrol ang sitwasyon sa atong palibot. Amen? Pero kung unsay naasa atong kasing-kasing, kung ka na magawas sa buhay. Kung buti ang mong kasing-kasing, magawas sa iyong bakba ang punok sa pagpasaylo o pagtikal panalangin, isang dili ka maayaw. Hallelujah. Pero kung hugaw gani ang mga kasing-kasing, mugawas sa iyong bakba ang pagkadaotan, ito mo na kasing-kasing baktan. Matthew 15:18, apan ang mga butang na mumula sa bakba nagakikan sa kasing-kasing. Kini mga butang na mo ay makahugaw sa tao. Mao nga batayanan nato ang atong mga pulong ng gawas sa tumaba. Ang ikaduha batayanan mo sa nato atong hunahuna. Hindi katapat mo sa imong mga hunahuna kung may mga problema. Hallelujah. Amen? Ang atong hunahuna usap nagagikan sa atong kasing-kasing. Panungtihon 23:7. Panungtihon 23:7. Kay sa hilong, nagpunta siya. Siya mo yun, sige kaon mo kayo. Apan dili kinasing-kasing ang iyong pag-agta. Hoy, nagpasidaan kini ka aduna po kay tao na maayo-ayo mo atiman. Maulang ka lang ka, rabi mo atiman. Buri lang kasi dapat hindi na maayo. Gani, ang panagway na abi-abihon. Kurang manggihatanon. Pero ang kasikasin puno sa pagkadalo. Ubang pa yun sa kalita. Kung wala ka kabalong, hindi pa halata anak sa inyong tao. Nalilito ko, hindi na ito. Ang awal, ibalina ka. Sa diya na mukha ka, pintahan ka. Kaya pintahan mo ka. Kaya sa diya na masipyak ka. O sige, sulti. Kung man sa akong nabuhan kayo, o nangingong ko nito. Ay. May hibaluan kung sikit sa ka, gawin ka mo. That is why the Lord looks at your heart. Matthew 15:19. Matthew 15:19. Kaibigan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga kautang. Kautang hunahuna. Grabe. Gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga kautang hunahuna. Pagpatay, pagpanapaw, kautang na paghilawas. Pagpangamat, pagpamakat. Ikan niya nasa kasing-kasing, isang kusong pa mga kakdiri. Ang pagputang-putang, ikan na sa kasing-kasing. Ang ikatulo, how do you decide in times of trouble? Kung maabot ang pagsulay, ang ikatulo, bantayanan kayo na ang atong mga desisyon sa panahon na nagpas sa pagsulay. Nakakasa ko mga kasuko, nakakasa mga pagsulay, kumusta man ang mga desisyon. Proverbs 4:23 sa NIV. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Our decisions and actions are shaped by what is in our heart. Tanawa si Joseph. Kabalukong kitang ka na nasayot ni Joseph sa istorya ni Joseph. Bisang tagkulipon siya sa usa ka balay ni Potiphar. Pero naagyapon mga pagsulay. Ayaw patingon ng pagsulay para rin sa mga dato. Minsan gani ang ulipon, sulayan yapon. Kung ikaw, nangalagad sa iyo, sulayan kita. Pero ako nakita, ang pagsulay ni Joseph hindi basta-basta. Mga mens, nakabalong na sa pagsulay ni Joseph. Kung saan ito, dali na ba ito? Ha? Ay, isun? Ayaw pag-garanti ang daliran.
Hindi basta-basta. Gobernador, asawa, hindi basta-basta. Tama ba? Gipintal. Mga ayaw paabuta, nga mo pa rin mahitabo, kung diha ka kamudagan. Tama? Kung maayong alikayan, hindi kayo, ayaw paabot kamudagan ka pa kay what if hindi ka nakadagan? Tama ba? Brother Bigot? Adon Bigot? Sa Genesis 39, ako masabi, nakita ni Potiphar nga nagubal kang Jose ang Ginoo ug tungod ni nagmalapuson kayo si Jose sa tanan niya gibuhat. Pagwas na yung kauban nimo ang Diyos magmalapuson ka sa tanan nimong gibuhat. Amen. Sa verse 4, gikahimot ni Potiphar si Jose ug ang iyang pag-alagad kaniya busa gihimot niyang piningalan si Jose sa iyang balay o sa tanan niyang kaptanan. Grabe ang pabor. Iyang ipialat sa tanan mga butang o ang balay, wala giapil ang asawa. Amen? Sa verse 5, sa Genesis 39:5, so ganyan ito, ipanalingan sa Ginoo, ang panimalay ni Potiphar, tumunta mo sa ipanalingan sa Ginoo, ang tanan na diya sa iyang balay, o sa iyang kaumahan. Sa verse 6, gipiyan ni Potiphar, kung si ang tanan nga wala na siya ilaking una-una ang gawa sa iyang daon, o siya si maayong barong, o gwapong na pagkatao. Kaniad to mga kalalakihan ng anak ka. Maayong barong. Sa verse 7, wala matugay ang asawa ni Potiphar giabot o usa. Kaibot ng Muslim, bingon siya, usa yung ingon. Ang grabe rin ang bagpagsulan. Wala yung maayong lalaki. Hello? Murag ang lalaki na po nagtugod-tugod. Sa verse 8, apan ni dumili si Jose o pingon, samtang ani ako dinipiyal ka nako sa imong bana, ang tanan ani aming balaya. Verse 9, nagsama kami kahong ni balaya o wala bisan unsa dinhi kag ikaw niya kanako gawas kanimo na iyang asawa. Busa diya ako makaako kagimo sa imong kadaotang buhat o sa pagpakasala batot sa Dios. Adot na siya kahadlok sa Ginoo. Iyang gipili ang mabutang at pahimot sa Ginoo, siya mo. Hindi basta-basta. Pero ang tao na kanunay na gunahuna siyang unod, lahig ang tabot. Kaya maubod na ang gusto sa atin. Pero kung kabalo ka mong antos, mo desisyon na makapahimot sa Ginoo, mubiyag ka sa mga pasyon. Hallelujah. Sa verse 10, umpisa adlaw-adlaw ginami sa asawa ni Potiphar si Jose. Aron makigalawas kanya, wala kayon manumbanin si Jose. Grabe, bisan o bison, nagpiligro pa yung kahintang. Nagpiligro yung kahintang. Pero yan pinipili ang gusto sa Diyos yung kailangan. Wala na pinipili ang gusto sa iyang unod. Hallelujah. Grabe ang invitasyon. Wala yung mga pantayan ng usap. Labi na usulayan ng matag-usap. Hallelujah. Amen? Ang ikaw pa, how strong is your desire for God when life is abundant? Amen. Mausapin atong batayan ang kinasalit ko ang matag-usa natong panalangin ng Diyos sa Ginoo. Kung mo abot ang panahon na magkinabuhi ka na nga naa sa abundansya, kumusta kaya ang imong pagpangalagan sa Ginoo? Parihang papaghihapon ang mag-evangelism. Magparihara gihapon ba ang mag-attend mga babusan? O basin ang busy na kayo ng mga transaksyon? Ngayon ka na lang, pastor, na ako'y padala, hindi na maayo. Kinahanglan kitang tanan, mga lagat kitang tanan, matubang sa Diyos. Hallelujah. Matthew 6:21. Matthew 6:21, kay hain gani ang inyong bahagi. Ato sa bituan nyo. Oy, kita hindi dumantahan ng Ginoong Kristo sa iyang pulong. Nga ang atong kasing-kasing musunod yun na sa mga butang na adunay bili. Wala ang imong bahagi ang nasa salapit, wala ang imong bahagi nasa kalipay, sa kalibutan, atuwa o sa kanong kasing-kasing. Kung ang imong bahagi, ang imong trabaho, nausap imong kasing-kasing. 8 hours, mag-overtime tayo na. Pagdawa sa sundo kalit, wala. Pero pamaw, wala.
Hello? Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Libat na. Hallelujah. Thank you, Lord. Pagpagalan ng Ginoo. Amen. Mo na kinahanglan, bisan pa sa pagsimba, kinahanglan excited din ka. Bisan na excited, na nagsimba ka nakadahil sa pagbuhay ng Diyos. Kinahanglan excited ka, kaya kung hindi ka excited, mura lang ganit, kumuan lang rin nga wala. Wala lang. Namulit lang, awak ko tayo nasaktan, kung ano man, hindi ka excited. Thank you, Lord. Apan kung ang imong bahagi mao ang Diyos, kung ang imong bahagi mao ang gingharian sa Ginoo, ang iyang presensya, ang imong usap sa kasi at tuwa kanila. Tingnan katapat, kinahanglan atong bahagi mao lang ang Diyos. Bahagi mao gid ang Diyos. Kung nakahinungdong pa mo atong katugaling bakanon nga dato, nga nanggunta na kang Ginoong si Kristo kung unsa ay ang buhaton ano mga baton sa tiguan ng katapusan. Ato basahon sa Mateo 19:21, unsa ang gingon ni Ginoong si Kristo. Mateo 19:21, ang gingon si Ginoong si Kristo kaniya, kung gusto kang mahipit, lakaw o ipaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin nato sa mga kabos o makabaton kang mga bahati dito sa langit. O niya, balik ani o sunod ka na. Kung gusto kang musunod, bayad-bayad ang mga butang na nakapubong animo sa iyong pagsimba, pagdayo o pagpangalanan sa Diyos. Ay, pastor, murag isot man ha? Kung mag-isot ka, ang paligid ng Kristo, lakaw, o ibalik niya ang tanan mo, katigayunan, o ihatag na ito sa mga pobre, kung sa may mas isot. May ubos, masukok, magay ko maghatag o 100 anang butang. Kung sa pagkanang ihatag ng tibok katigayunan, isa may nakatry na nakahatag 100 anang mga tao na nanghayo sa dalan. Ipataas sa tao. Isa nakatry na nakahatag 500 anang naa sa gawas. Itaas sa kanila. Hindi mo manghatag. Kung sa kaya ibalik niya ang tibok katigayunan aron ihatag ng to kanila. Ay. Lord, ako panitamutan, biyaan na ako ang mga botang na dili makakapimod sa timog pinagod. Ayaw lang yung katigayunan, Lord. Tabala mo, ang Ginoo nasayot maguna sa mga pinagod. Iya itong gisulti sa taong dato, kinasayod yung ang Ginoo kung sa ang sunod siya kasi. Amen? Wala, magsulti ang Ginoo nga ibaligay mo katigayunan. Ang gusto sa Ginoo, nga magkinabuhi ka, nga matarong! Ano ang gusto sa Diyos na may tabo sa mga kinabuhi? Amen? Mateo 19:22. Sa pagkadungog diini sa batanon, nilakaw siya na masulukon kay dapat magkayo siya. Grabe. Kaya iyang bahandi, mao iyang mga kaptangan kung tuwa sa kanyang kasing-kasing. Gusto niya ang kinabing wala katapusan, but he valued his positions more than God. Hallelujah. Nahadlok ang dato, ay makatapat ikaw, ayaw yung kahadlok. Ayaw yung paghadlok-hadlok, mas hadlok o ma-interno na mag-adto sa walay katapusan. Amen? Ang gusto lang sa Ginoo na magkinabuhi ka na magmakin alam sa mga pagpangalagan sa Ginoo. Ang pagkako sa kinabuhi ka na magkinabuhi sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Gusto sa dako na inyong masayran. Nanong si Saul, Haring Saul, gilisdan man ni Haring David. Nakabantay ba mo? Isa may basa sa kinabuhi ni Haring Saul. Nganong gilisdan man siya sa Diyos na mahimong hari sa mga Israelites. Nausap ang kasi. Grabe ang pag-ausap. Sa diyan ang masanagin niyang tsikata. Grabe na iyang ipang pitri sa mga gira. Mausap.
Usap. Usap ko sige agad. Nga ipapatay mga Amerikans na to ipapatay ang tanan. Wala yung pahimbilin. Papigan ng haripan ipapatay. Pero siya ibuhat. Ay, ibilin ang hari o ang mga kayupan sa labi. Ay, madami pangudang okay. Iyan ibuhat. Pero dili tanan. Partial obedience is disobedience. Magbantay ka na. Sa diyan na nahatlo si King Saul nga ang kalaban mo padulong na sa ila nga gusto niya nga maghala na siya sa Ginoo. Wala pa si Prophet Samuel. Ang nagabuhat ng mga butang mga espiritual ng mga butang ang propeta sa Diyos. Pero may wala pa manakot. Nagbuhat siya buot sa iya. Ato rin magtang ganalin sa 1 Samuel 13:11. 1 Samuel 13:11. Apan niingon si Samuel, unsa man kini imong gibuhat? Ito ba si Saul? Sa pagtan-aw ko nga namiya na kanako ang katawhan ug wala ka moabot sumala sa imong gitagan ug ang mga Filistihan andam na sa pagigubat dito sa Mikmas sa 12. Nakaingon ako, muatakin na lamang kanako ang mga Filistiano diri sa Gilgal apan wala pa ako magapangayog panatag sa Ginoo. Busa nagpakatakos ako pagsunod sa mga halal. Nagpakatakos. Bisa nang piling takos. Magpakana, bisa wala. Nahatlong naman kayo siya na sulungo na. Mo na nga nagbubot na siya sa paghimot sa mga butang na walang ipabuhat sa Diyos. Wala na siya kapaabot. Kaya nagpunta sa bot, nahatlong kayo siya. Wala siya musalit sa Ginoo. Daghan kayo sa mga Kristohanon nga nagtuo sa Ginoo ng matagabangan pero wala kaya musalit sa Diyos. Nahatlong yapon silang sitwasyon. Dili na siya maayo. Sa verse 13, sa 1 Samuel 13, kung bingon si Samuel kang Saul, binuhan kini imong gibuhat, wala imong tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Diyos. Kung magtinumanon ka, paunta, magpabili ka unta, o ang imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kanturan. Sa ato, pag hindi ka magmatinumanon, kausan mo kasi hindi ka magpabilin sa gusto sa Diyos sa imong kinabuhi. Bantayanan, bisan pa ang atong mga negosyo, bisan pa ang mga trabaho bantayanan. Kaya nakita sa Ginoo mas labaw pa sila hinong piligay sa Diyos. Oy, magbantay kita anak ninyo. Verse 14, apan karong buhaton ang kanay mo ang katungod sa paghari kung nagpili na ang Ginoo dahil tao ngayon ipuli kanimo ng pagulo sa iyang katawan kay wala kuman tumana ang sugo sa Ginoo. Amen. Kinahanglan ta na tumanon nato ang butang na gisugod sa Diyos sa ito. Kung masayod ka, kung unsang na butang na gisugod sa Ginoo, basa ang puno sa Ginoo. Kabalo mo, sabtang si Samuel na istorya sa Ginoo, nangita siya kinsa niya ipulit ng Saul. O si Prophet Samuel nahalong ipasunod pakyong siya ni Saul. Kabalo mo unsa ang gusto sa Diyos kay Paul kang Saul? Ang iyang tanaw ang kasing-kasing. Atong basahon din sa 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsige ka ba lamang kung subok tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel? Kung naglana ang imong sudlanan nga sungay kung gagaw nga to kang Jesse nga taga-Bethlehem kay pipili nako nga hari ang usa sa iyang mga anak. Nanay pipili ang Diyos, hindi si Samuel ang nagpili, kundi ang Diyos. Ang Diyos mo ay butanggan, ang Diyos mo ay bubutang. Sa verse 2, kay Samuel mingon, si Samuel mingon, kung saan ko man pag-alto, kung masayang ginisong, pag-yun niya ako. Apang gitingnan siya sa Ginoo, pagdala o dating baka o kung pagutangan ka, ay na, aniya ako aron paghalal o mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Sa verse 3, kung kapita si Jesse sa pagtampong, sa paghalal kay dito, sutihan mo ikaw sa angan mong buhaton. O dihugi ang tao ng angan itulong na mahimong hari.
Ang Diyos ang nagbuot sa tanan. Eh, hindi mo nakakagaw, ayaw yung pagbuot-buot. Hallelujah. Sa 4, ito man ay Samuel ang isugo kaniya sa Ginoo. Giadto siya sa Bethlehem. Nagkurog, nabisugan kaniya ang mga kadagkuan sa syudad o gingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyong ka na mo? Okay, basta-basta ng kangsong. Kung tao ka sa rin tao, o bumisita ka sa mga yano lang ang mga magkurog na sila. Magkurog na sila. Sa first part, ito siya, ani ako, aron maghalat o mananap na snowball ala sa Ginoo. Pinunin ninyo ang inyong kaugalingon kung tampong kamo sa paghalat. Unya, isultihan ko sa amin si Jesse. Kung ang iyang mga anak sa paghidlo sa ilang kaugalingon o dapit niya sila sa pagtambong sa paghalat. Sa verse 6, sa pag-abot kayong tila, nakita ni Samuel ang anak ni Jesse na si Eliab. Natuo siya nga ang diha sa iyang atubangan maunang ang bibili sa Ginoo. Siguro sa iyang nakita si Eliab, sakto na sa pamuot, matured na, taas, ang barong, hariano na. Doon ang panataw ni Samuel, nabasit siya. Puro na rin sa Ginoo, dili sa atong apel sa Ginoo, kundi sa pumasintasin. Sa verse 7, apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw tagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarok, kay dili siya mo'y akong gipili. Ang akong paghukom, dili sama sa paghukom sa tao, kaya ang tanawon sa tao mo ang panagway, apan ang tanawon sa Ginoo pao ang kasintasin. Hallelujah. Imagine ninyo, si David bao ang labing ubos sa tanan nilang Israel. Kung basahon nyo ang pulo sa Ginoo, sa tanan nilang igsoon, nagtigol sila, pero si David nagbantay pa sa karniro. Ang labing ubos man nila, kay Isig suon. Hello? Tama ba? Ipasok, subuan ang presidente. Subuan na namin ng mga milyon. Ang labing ubos mo na yung binasugot. Dili sa verse 8, unya gitawag ni Jesus ang anak na si Abinadab o kanyang gidala sa tubangan ni Samuel. Si Samuel ni magdili, usap siya, mao'y ipigil sa Ginoo. Daghan ipresenta. Unya gidala ni Jesus sasama sa atubangan si Samuel o tingon gyapon si Samuel, dili siya mao'y ipigil sa Ginoo. Sa verse 10, o gidala ni Jesus sa atubangan si Samuel ang pito niya ka anak. O si Samuel ni dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Di ba nila na halos? Lahat na ng mga anak. Pero wala sa ilang ipili. O sa kiingon, sa 12. Busa ipakuha ni Jesus ang gamanghuran. Oy. Pula-pula siya. Siya naong. Oy, kung niyang naong. Buti na ito sa bata pa. Pula-pula siya naong. Nindong siyang mata. Wapo. Hindi mo nang ginawa kang Samuel, sige, dihugas siya, kay maokini siya ang akong bibili. Ang pinakaubos. Sa iyong tanaw, ikaw ang pinakaubos. Ikaw ang bibili sa iyo. Kung ikaw ang mapanaw sa iyo, ikaw ang bibili sa iyo. Ikaw katata, bibili ka sa iyo. Ay nanganong naghilong-hilong para magkagala. Verse 13, unya, ikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana o kiyang gihugan sa David at tubangan sa iyang Panginoon o giunsad ang David ang Espiritu sa Ginoo na pabiling kaniya sukad na itong adlaw, unya niadto si Samuel sa Rama. Hallelujah. Ang Ginoo magkauban ngadto sa mga tao nga iyang o ang ipili sa Diyos katong mga puti o kasintas. Kaya katapag-ipili ka sa Ginoo. Hallelujah. Pabilang mo, ang pag-usap sa gawas, dili makaayon sulod sa tubig. Amen? Akarwas cannot fix an engine failure. Kung imo lang ipagwapo ang gawas sa mong gawas, imo lang isuuban ang mga mahalong ng mga pisti, imo lang iusap ang mong estilo, pero wala ganay na maayo ang sulod sa mong kasing-kasing,
wala gyapon mahimot ang kinusulupin ko. Bisan unsa pa imong buhaton ug dili gani masurrender ang sulod sa imong kasing-kasing, wala gyapon mahimot ang kinusulupin. Timati, gusto na ko nga ingon ni Minong Duman. Ang sala wala na magikan sa gawas. Ang sala na magikan na sulod sa imong kasing-kasing. Kung dili ka na manipiyuhan, magpabilit ang sala sulod sa imong kasing-kasing. Kung sumpiyan ka mo sa Pinoy, walay lain na makalimpyo sa atong sala kung dili sa Pinoy sa Kristo. Thank you. 1 John 1:19. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Siya na ang makalimpyo, wala na. Amen. Amen. Sa Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Hatagan mo kamong bagong kasing-kasing ng bagong espiritu. Bubuhang ko ang inyong kasing-kasing ng gaya sama sa bato. Inisan ko kini kasing-kasing ng masinong tanan. Wow! Wala pa ka na ito. Ang mata ko sa kinahanglan na magpaubos ng ito. O wala na lain nga paagi nga manipiyuhan ito kasing-kasing kung bilis ni Moises Cristo lang. Siya ang makahatag ka na ito bagong espiritu, bagong kasing-kasing. Wow! Amen? Mao nga patapusan. Ano na makita na maputi imong kasing-kasing, tugutan yun ako ang Ginoong musulay sulod sa ito. O kita mismo masayo, daway ka mag-una, daway sa itong mga sulutian, sa itong mga desisyon, isa pa sa itong mga pinuha. May baluta kung ako kasing-kasing, puti na ba? Puti. Ako ngayon matalusa sa pagtulog. Hallelujah. Ipataas na itong kamot. Ngayon ka pa sa iyo sa pilong. Hallelujah. Ang matapusan ako ato i-confess sa atong mga baka, ngayon ka pa sa iyo sa pilong. Lord, salamat yung Diyos ko kapupado. Lord, salamat kay Lord God sa imong tulong. Tudo ka na mo, Lord God. Na Lord, makakatuloy kami na mapaubos, makakatuloy kami, Lord God, ng decision na alam din kami, Lord God. Lord, salamat kayo, Diyos, na matapusan ka ng kaputagan, na makabatong din kami ng Diyos, maputi, na kasing-kasing ng Diyos. Araw makakita kami ng aking Lord, bless Lord na matapusan. Nasayo ko, Diyos, na nasa mga sitwasyon na nag-isot sila. May mga sitwasyon ng Diyos na maluya kami. Pero mo ka ng pamagi na kami masulayan. Pero ako pag-ampo, Lord God, ikaw, Lord God, nagpapadayin ang Diyos sa kapamuhat ng dating bukas sa mga. Lord, sa iluwa kami sa mga sala na nabuhat na wala nang magkaroon. Lord, sa iluwa kami, Lord God, isang pa sa mga desisyon ng Diyos. Isa Lord God, mga desisyon ng Lord God na wala makapahimot kami. Sa iluwa kami, Lord God, sa mga hunahuna. Na magsigil ng hunahuna sa mga putang at hindi mayo. Imbes ko sa hunahuna kayo sa mga putang na bibuhat sa mga pinagbuhi. Sa iluwa kami, Lord God, isa pa sa mga pinunga. Sa Lord God, mas nanginuha kami sa mga putang din sa kalbutan kaysa pagpinuha kami ng Diyos. Hallelujah. Lord, salamat Lord God sa matapusan, Lord God. Nagdugang matapusan ng kabutang ng Diyos. Kamuli kami. Pipipit mo ang kanaugan. Hallelujah. Pipipit mo kanunay ng Diyos ang imong puno. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil na ba ito? Thank you, Lord God. Awitan na itong bigo ko. Yes, Lord. Thank you. Ang akong mga
Huwag